27 million pesos dahil sa water service interruptions sa Southern Metro Manila nitong Disyembre hanggang Enero. Ang multa ipapamahagi sa mga naapektuhang consumer. May ulat si Senior Correspondent George Cahiles. Hanggang ngayon, mahina pa rin daw ang pressure ng tubig kina Kierguantia na taga-Putatan, Muntinlupa City. Dahil sa pangambang hindi sasapat ang nakukuha nila para sa kanilang laundry shop at karinderya, kailangan nila mag-ipon ng tubig. Nadala na raw sila sa karanasan noong Disyembre na ilang araw silang walang supply ng tubig. Ay nag-imbak na rin yung tubig pagka maaga. Minsan nabusan talaga, hindi mo talaga maiwasan. Maubos talaga yung tubig. Pinagbabayad ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang Maynilad ng higit 27 milyong piso bilang multa sa water service interruptions sa Southern Metro Manila noong Disyembre 2022. Dahil sa multang yan, asahan ng mga naapektuhang consumer ng Maynilad na makakatanggap sila ng rebate o halagang isosoli sa kanila dahil sa abalang na idulot ng kawalan ng tubig. The amount of 27 million, almost 27.5 million, was reasonably determined para ma-appease or at least mabigyan ng relief yung mga makakatanggap. Hindi pa masabi ng MWSS kung ilan ang mga consumer na makakatanggap ng rebate at kung magkano ito dahil binavalidate pa raw nila para masiguro na walang hindi mabibigyan ng rebate. Magre-reflect daw ang rebate na yan sa February bill ng mga customer ng Maynilad. Sa January 31 ay magsasagawa ng public information drive ang MWSS at Maynilad hinggil sa rebate na ito. Maybe from Maynilad or Manila Water, na if there's a breach in the service obligations, we will not hesitate to penalize them. But again, we're pushing that this issue be addressed immediately by Maynilad na para hindi na maulit ito. Nauna nang ipinaliwanag ng Maynilad na problema sa Putatan Water Treatment Plant sa Muntinlupa City ang dahilan kung bakit nagkaroon ng water service interruption sa Southern Metro Manila noong isang buwan. Hanggang sa ngayon, ayon sa Maynilad, ay patuloy pa rin ang kanilang maintenance activity sa planta at pipilitin nilang agad maibalik sa normal ang kanilang serbisyo. May itinatayo pa rin daw silang karagdagang water treatment plant sa poblasyon Muntinlupa City para madagdagan ang supply ng tubig sa Southern Metro Manila. Kung hindi maaayos ng Maynilad ang problema, ayon sa MWSS, posibleng hindi sila payagang magtaas ng singil sa tubig sa susunod na taon. Pinaghahandaan din daw ng MWSS ang pagsisiguro na may sapat na supply ng tubig sa Metro Manila lalo na sa pagpasok ng tag-init. There are plans, it's included in their business plans also, the measures or the mitigating efforts that they will do to assure this 24/7 supply. And it is up to us to make sure that these are complied with. So definitely, talagang increasing ang population natin, we have limited supply, but we want to make sure that everybody gets 24/7 water even during the summer. May nakaschedule ulit na water service interruption ng Maynilad sa ilang lugar sa Pasay at Parañaque ngayong araw hanggang bukas dahil sa repair sa kanilang pasilidad. George Cahiles, CNN Philippines. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos kay Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban na alamin kung bakit tumataas ang presyo ng itlog kahit sapat naman ang supply nito. Sa isang cabinet meeting, inatasan ng Pangulo na kumakatawan din bilang Agriculture Secretary si Panganiban na kausapin ng mga egg producers at traders. Hindi maintindihan ni Ginoong Marcos kung bakit ang laki ng diferensya ng farm gate at retail prices. Base sa pinakahuling monitoring ng ahensya, nasa 9 pesos ang presyo ng isang medium-sized na itlog kumpara sa halos 7 pesos lang noong Disyembre. Una nang pinulong ng ahensya ang Price and Volume Watch Committee at advisory groups for livestock and poultry para i-monitor ang presyo ng itlog. Sinabi rin ni DA Assistant Secretary Christine Evangelista noon na inayos na nila ang quote, layers of traders para mapababa ang presyo ng produkto. Ukol naman sa asukal, ayon kay Ginoong Marcos, dapat na maglaan ng 2-month buffer stock ang gobyerno para maiwasan ang kakulangan ng supply at pagtaas ng presyo nito. Dagdag pa niya, inaayos na ng ahensya ang importation schedule para naman hindi mahirapan ang mga local producer. Sa ngayon, nirerekomenda ng DA at ng Sugar Regulatory Administration na mag-angkat ng 450,000 metric tons ng asukal para sa buffer stock na iniutos ng Pangulo.
Papayagan din ng DA ang pagbebenta ng 80,000 bags ng mga nakumpiskang asukal sa Kadiwa Store sa halagang 70 pesos lang kada kilogram basta't payagan ito ng SRA at ng Finance Department. Samantala, nangako naman ang Pangulo na tutulungan ng gobyerno ang mga magsasaka para tumaas ang produksyon ng sibuyas para ma-stabilize ang supply at mapababa ang presyo nito sa merkado. Sa isang sectoral meeting, sinabi ni Ginoong Marcos na target pang palawakin ang pagtatanim ng sibuyas at mabigyan ng mga magsasaka ng mas magandang punla. Balak ding magpatayo ng mas maraming cold storage facilities. Hindi na in-extend ng ahensya ang pagpapatupad ng suggested retail price na 250 pesos kada kilogram ng sibuyas dahil inaasaan naman ang pagbaba ng presyo nito dahil sa harvest season. Ayon sa DA, maaari itong bumaba sa 100 hanggang 150 pesos lalo pat mayroon ding inangkat ng higit 5,000 metric tons nito. Isang closed van at bangka na may karga umanong smuggled na sibuyas ang naharang ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa Varadero de Kawit, Zamboanga City kahapon. Ayon sa mga otoridad, aabot sa 44,000 kilos ang pulang sibuyas na tinangka umanong ipuslit sa bansa. Isa pang watercraft na ML Zari ang nahulihan ng hindi bababa sa 300 drum ng umano'y smuggled petroleum, oil at lubricant products sa Barangay Kawit. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang mga sasakyan para sa gagawing inventaryo. Nag-update kay Pangulong Marcos ang ilang miyembro ng gabinete ukol sa ginagawang investigasyon sa nangyaring aberya sa mga paliparan at airspace ng Pilipinas noong bagong taon. Nagbigay rin sila ng mga mungkahi kay Pangulong Marcos kung paano mapapabuti ang communications, navigation and surveillance systems ng Air Traffic Management o CNS-ATM system ng bansa. Kabilang dyan ang pag-upgrade ng CNS-ATM system ng Civil Aviation Authority sa pamamagitan ng pagmementina ng hardware at software nito at pagpapalit ng mga hindi na gumagana ng maayos. Kasama rin sa rekomendasyon ang pagbili ng tinatawag na Ultimate Fallback System para may nakasalang agad na software kung sakali mang maulit ang aberya. At ang pagbili ng isang independent o nakahiwalay na CNS-ATM system sa isang hiwalay na lokasyon. Pinamamadali na rin daw ng punong ekutibo ang paggawa ng isang kasunduan para sa pagmementina kasama ang provider ng system na Sumitomo Talis. CAAP will continue to maintain the system daily, weekly or monthly, no, as what the maintenance program requires, no. And ang sabi nga niya, mas mabuti kung magkakaroon tayo talaga ng permanent maintenance agreement with the suppliers, no. Kasi hindi tayo nagkaroon ng permanent maintenance agreement with them, no, since the system's warranty expired in 2020. Nilinaw naman ng Information and Communications Technology Department na walang kaugnayan sa cybersecurity ang nasabing insidente kundi electromechanical malfunction lang daw ang naging sanhi. Susunod, Foreign Affairs Department, hihintayin muna ang resulta ng investigasyon bago gumawa ng hakbang tungkol sa pinakahuling insidente ng pagtataboy sa mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. At pagbagsak ng populasyon sa Japan, ikinabahala ni Prime Minister Fumio Kishida. Magbabalik ang Newsnight.
serving others is the best. Sa pagtutulungan, patuloy ang ating laban sa buhay. Kaya dapat always healthy. With proper diet, exercise, and MX3 coffee mix to ignite my day. Hi guys! Lagi akong focused, active, at extraordinary. Because the most important things in life deserve nothing less. MX3 coffee mix, my choice. When you say Wilcon, it's really about building big ideas. We envision that Wilcon will remain the most preferred partner for Filipino homeowners and builders. Ang talagang pinaka-biggest asset ng company, it's not just on not only the products, but the employees. We really owe to the company that they really trained us. Wilcon Depot almost has 100 outlets and branches all over the country. So you can be assured that anywhere you are, there's a Wilcon nearby for your convenience of shopping. Kasado na ang umento sa sahod ng mga minimum wage earners. Dagdag pasakit na naman sa mga motorista ang inaasahan. Hiniling ni Pangulong Marcos ang tulong ng Amerika para tugunan ang pagtaas ng presyo ng langis. Nananawagan ng agarang aksyon ang World Health Organization sa pagkalat ng monkeypox. Dumating na sa Tokyo ang labi ng pinaslang na dating Japan Prime Minister. Umakyat na sa 10 ang bilang ng mga nasawi sa lindol na tumama sa Abra. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Pinag-aaralan na ng Foreign Affairs Department ang pinakahuling insidente ng pagtataboy ng Chinese Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda sa Ayungin Shoal. Giit ng DFA, may karapatan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at hindi dapat nanghihimasok ang ibang bansa. Narito ang report ni Tristan Nadalo. Hinihintay ng Foreign Affairs Department ang resulta ng investigasyon ng Philippine Coast Guard hinggil sa panibagong insidente sa Ayungin Shoal sa pagitan ng mga Pilipinong mangingisda at Chinese Coast Guard. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na ang resulta ng investigasyon ang magiging basehan kung maghahain ng panibagong diplomatic action ang bansa. Giit pa ng DFA, ang Ayungin Shoal ay pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas at malaya ang mga Pilipinong mangingisda na magtungo roon alinsunod din sa UNCLOS at 2016 arbitral ruling. Binabantayan daw ng DFA ang sitwasyon sa West Philippine Sea lalo na't katatapos lang ng pagpupulong ni Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping. I just hope we can come to some kind of arrangement because I cannot see the utility for the Chinese of doing that. These fishing boats are not armed, they don't pose a threat to anyone. Sinisikap ng CNN Philippines kunin ang pahayag ng Chinese Embassy hinggil sa pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal. Pero makailang beses na iginiit ng China na illegal, null at void ang 2016 arbitral ruling at ang issue sa South China Sea. Samantala, dahil sa patuloy na nagbabagong sitwasyon sa rehiyon at Indo-Pacific region, tiniyak naman ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na mas maraming military at defense cooperation ang aasahan sa pagitan ng dalawang bansa. We're certainly working very closely with the Philippine Coast Guard in that regard. So whether it's joint patrols or any other activities, there's a variety of things that we're looking into. But the important thing is that it be done in conjunction with our Philippine partners. The United States doesn't make any determination about what we must do. We don't hand down sort of diktats in any way. It's a combined assessment. What do we need to do? How do we do it? And that's being evaluated all the time. Itinutulak naman ng isang dating Philippine ambassador sa US ang pagbabalik ng joint patrol sa West Philippine Sea na unang binalak noong Aquino administration pero hindi nangyari noong panahon ni Pangulong Duterte. We are quite concerned about the actions taken by China, and I think it's only the US that can really help the Philippines counter
such an aggressive stance taken by China. My suggestion is joint U.S.-Philippine patrols. We are looking at all possibilities in terms of enhancing our defense capabilities. Joint patrols is like the VFA, Visiting Forces Agreement. We have our joint exercises. So joint patrols is something that is also part and parcel of that agreement that we have with the United States. So we will let you know, and I'm sure you will know, when the joint patrols will take place. But that's part of the, it's on the table. Pinag-uusapan at malalim ang pinag-uusapan. Nakatakdang bumisita sa Pilipinas si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sa Pebrero, bukod pa yan sa ikinakasang 2+2 ministerial meeting sa pagitan ng matataas na opisyal ng DFA at Defense Department ng dalawang bansa. Dito inaasahang tatalakayin ang strategiya ng Pilipinas at Estados Unidos para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Tristan Udalo, CNN Philippines. Nadakip na ang suspect sa pamamaslang at panununog sa isang Filipina domestic worker sa Kuwait. Kinondena ng Department of Migrant Workers ang krimen, pero hindi umano ito nakikitang mauwi sa muling pagpapairal ng deployment ban ng mga Pilipinong manggagawa roon. Narito ang report ni Amor Santos. January 20, huling nakausap ng Pinay domestic helper na si Julie Biranara ang kanyang pamilya. Kwento ng kanyang ina kay Migrant Workers Secretary Susan Ople, nagsabi si Ranara na nagkakaproblema siya sa anak ng employer niya sa Kuwait. Actually, ang sabi ni Julie B sa kanyang nanay nung Friday, yung magulang, yung mas nakakatanda, wala siyang problema. Yung talagang anak na 17 years old, yun ang kumbaga pinagmamalupitan siya, no? Gabi ng January 22 natagpuan ng bangkay ni Ranara sa isang disyerto sa Kuwait. Sunog ang kanyang katawan. Inaresto ng Kuwaiti authorities ang 17 anyos na suspect. Mariing kinondena ng Department of Migrant Workers ang nangyari. Pero hindi nito nakikitang ipagbawal muli ang pagpapadala ng mga OFW sa Kuwait. Brutal dahil halimaw yung anak ng employer. Should we condemn the Kuwaiti government sa kagagawa ng anak ng employer? I think those are two separate things. Ang nakikita namin on the ground, mabilis umaksyon yung Kuwait government sa pag-aresto dun sa ngayon ay malapit ng masakdal for the crime. Ano? So, no, we are not contemplating a suspension of deployment to Kuwait. But yes, we are looking at additional safeguards and reforms. Para kay Ople, ang dapat gawin ay makipagtulungan sa Kuwaiti government para paigtingin ang proteksyon sa mga OFW. Sa pagdinig ng Senado sa panukalang National Employment Action Plan, ipinunto ni Ople na kailangan ding magdagdag ng trabaho para sa mga kababaihan para hindi na sila mangibang bansa. Sa datos ng gobyerno, 4 lang sa 10 babaeng nasa working age ang may trabaho. Ayon kay Ople, mas marami ng babaeng OFW kaysa lalaki. Sa ilalim ng panukalang batas ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, bubuo ng Interagency Council for Jobs and Investments para sa target na makalikha ng 1.7 milyon na trabaho taon-taon. Kaugnay ng deployment ban sa Kuwait, hihintayin daw ni Villanueva ang pinal na desisyon ng DMW, pero may mungkahi siya. Let's convey that strong message to these countries na pinupuntahan ng ating mga kababayan na pag hindi nyo kayang protektahan yung aming mga kababayan na in demand sa buong mundo, hindi namin papapasukin dyan, hindi namin papupuntahin dyan. Marami naman pong pwedeng puntahan. Para kay Senador Cynthia Villar, dapat ibalik ang deployment ban sa Kuwait kung hindi masusolusyonan ang pang-aabuso sa mga OFW doon. Tingnan nila kung susolve nila, kung hindi, iba na uli, di ba? Alam mo, actually in the Philippines, may mga opportunities naman din sila, di ba? Oo. Hindi naman masyadong malaki sweldo nila doon compared to us, di ba? So, kaysa naman endanger mo yung life mo doon. Kasi iba ang ano nila, iba ang kanilang culture doon di ba? Pagkatulong parang slavery, di ba? Yun ang problema Taong
2018 nang magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait para protektahan ang mga OFW matapos matagpuan sa isang freezer ang katawan ng Filipina domestic worker na si Joanna Demafelis. Nagpatupad din ang Pilipinas ng total deployment ban sa Kuwait mula Enero hanggang Pebrero 2020 matapos naman ang brutal na pamamaslang sa domestic worker na si Ginelyn Villavende. Amor Santos, CNN Philippines. Sa isang privilege speech, nanawagan si Senate Committee on Labor Chairman Jinggoy Estrada na isailalim muna sa screening ang mga employer bago i-deploy ang mga OFW. Para sa kanya, dapat ibalik ang deployment ban sa Kuwait. Isiniwalat din niya na may 7 kasong nakabinbin ang local recruitment agency ni Ranara sa DMW. Dapat daw ay ipasara muna ito. Sabi naman ni Migrant Workers Committee Chairman Raffy Tulfo, nagsumbong na raw ang ina ni Ranara noon sa recruitment agency tungkol sa pagmamaltrato dito. Kaya kinwestiyon ni Tulfo kung bakit hindi ito inaksyonan. Kinumpirma ng Philippine Consulate General sa Los Angeles na kabilang ang isang Filipino-American sa 11 nasawi sa Monterey Park mass shooting. Kinilala ang biktimang si Valentino Alvero, 68 taong gulang. Handa raw magbigay ng tulong ang Philippine Consulate sa pamilya ni Alvero, na babahala naman ang ating embahada sa Amerika. We're really very concerned about it because hindi lang naman ang Pilipinong natatamaan, maraming namamatay na mga kaibigan ng mga ating mga kababayan rin. So we're really, it's something that it can happen to anyone. It's very unfortunate that it continues to happen in the United States. But I'm sure the authorities are doing whatever they can to prevent something like that too. But it's really very sad to hear this. Sabado sa Amerika nang walang habas na namaril ang isang lalaki sa isang dance studio sa Monterey Park sa gitna ng selebrasyon ng Lunar New Year. Kinilala ang 72-year-old shooter na si Hu Can Tran. Nagpatiwakal siya matapos matunto ng mga pulis ang kanyang sasakyan. Iniimbestigahan pa ang motibo sa krimen. Sa California pa rin 7 ang patay at 1 ang sugatan sa isa pang pamamaril sa magkahiwalay na lugar sa Half Moon Bay. Nangyari ang unang pamamaril sa Mountain Mushroom Farm kung saan 4 ang napatay. Ikalawa naman sa Rice Trucking Soil Farm kung saan pinaslang ang 3 katao. Hawak na ng pulisya ang 67-year-old shooter at wala na raw banta sa komunidad. Hindi pa malinaw kung bakit namaril ang suspect. At sa Amerika pa rin, 2 estudyante ang patay at 1 empleyado ang sugatan kasunod ng isa pang pamamaril sa isang outreach center sa Des Moines sa US State of Iowa. Ayon sa mga otoridad, tinarget ng mga suspect ang mga biktima. Tinutukoy pa ang motibo sa krimen. Nasa kustudiya na ng pulis ang 3 suspect at stable na ang kalagayan ng empleyado. Ang outreach facility ay tumutulong sa mga nangangailangang kabataan. Sa Japan, nagbabala si Japanese Prime Minister Fumio Kishida na hindi maaaring ipagsawalang bahala ang paliit na populasyon doon. Sa isang policy address sa kanilang House of Representatives, sinabi ni Kishida na nasa panganib ang kanilang lipunan dahil sa mababang birth rate. Dahil dyan, nais ng punong ministro na maglunsad ng child rearing support at doblehin ang gastos ng gobyerno sa child-related programs. Nauna nang sinabi ng mga eksperto na pahirapan ang mag-anak doon dahil sa mataas na cost of living, limitadong espasyo at kakulangan ng child care support. Imbis na magplanong magkaanak, frustrated daw ang nakababatang henerasyon sa Japan dahil sa work pressure at economic stagnation. Noong nakaraang taon, pumalo sa record low ang birth rate ng Japan, pinakamababa mula noong 1899. Bukod sa declining birth rate, numinipis din ang workforce ng bansa at tumatanda ang populasyon. Abangan, Triangle of Sadness actress Dolly De Leon muling umani ng parangal mula sa isang international award-giving body. King James ng Los Angeles Lakers napipintong maghari sa all-time scoring list ng NBA. Ang mga detalye mamaya sa Newsnight.
Astara, we believe that the new mobility ecosystem that we are all living is deserve somebody who give the customer the resources in order to make mobility as a service. So we want to become the personal provider mobility for everyone when you need whatever you need. The reason behind our partnership are basically two. One, great product, high quality, high technology, great design product. And two, we think room, opportunities for Chinese manufacturers, Chinese brand to grow in this market. We're here to witness the launch of 2 new models of GAC. The all-new GS8 is our flagship model for GAC. It's an award winner, it's a market leader, now envisioned to be the representation of GAC as a brand. It sets the bar in premium luxury travel. The most awaited MPOW, people value individuality, performance, as well as affordability. And the MPOW will not disappoint. Customers can continue to expect from GAC good quality products. We are also going to continue offering good after-sale service, worry-free customer experience, and presence in various areas nationwide to be able to reach as many Filipinos as possible. The Marcoses are returning to Malacanang. Walang ampat ang pagtaas ng inflation o presyo ng bilihin. Kinailangan naming lumipat dahil sa lakas ng alon. Nagtaas muli ng presyo ang iba't ibang kumpanya ng langis. Kung kaya nang kumuha ng school supplies ngayon, ay gawin na. Rule of law, seguridad sa South China Sea at pagpapalakas ng partnership. Paglalagak sa mga abo ni Ramos sa libingan ng mga bayani. Sa kubol na ito raw dinakip ng mga otoridad ang mga magsasaka, mga campus journalists at iba pang mga hindi. Ayaw nilang pauwi sa sakitan o aris kriminal ang mga malalaman ngayong araw. Nilibing na nga ang Filipino sports legend na si DJ De Vega. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. Balikan natin ang pangunahing balita sa oras na ito. Pinagbabayad ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang Maynilad ng higit 27 milyong piso bilang multa sa water service interruption sa Southern Metro Manila noong Disyembre ng nakaraang taon. Inaasahang makakatanggap ng rebate o halagang isosoli ang mga apektadong customer dahil sa abala. Hindi pa masabi ng MWSS kung ilan ang mga consumer na makakatanggap ng rebate o kung magkano ito dahil nagpa-validate pa raw sila para masigurong lahat ay makakatanggap sa billing sa Pebrero. Sa January 31, magsasagawa ng public information drive ang MWSS at Maynilad hinggil sa rebate. Maybe from Maynilad or Manila Water, na if there's a breach in the service obligations, we will not hesitate to penalize them. But again, we're pushing that this issue be addressed immediately by Maynilad na para hindi na maulit ito. Nauna nang ipinaliwanag ng Maynilad na problema sa Putatan Water Treatment Plant sa Muntinlupa City ang dahilan kung bakit nagkaroon ng water service interruption sa Southern Metro Manila noong isang buwan. Ayon sa Maynilad, patuloy pa rin ang kanilang maintenance activity sa planta at pipilitin nilang maibalik agad sa normal ang kanilang serbisyo. Malaki ang ibinaba ng text scams matapos ang implementasyon ng SIM registration law. Ayon yan kay Information and Communications Technology Secretary Ivan Uy na ibinahagi ang sarili niyang karanasan ukol dito. Naging 1 o 2 message na lang daw ang nakukuha niya ngayon kada araw mula sa dating 6 o 7. Dagdag ni Uy, higit 20 million na SIM na ang nakarehistro mula sa halos 167 million na active user. So we are progressing very, very fast, and I'd like to thank the public, the general public, for being very responsive to our appeal to register as soon as possible. Hanggang April 26, itinakda ang SIM registration. Sa halip na ibigay ang kanyang counter affidavit upang sagutin ang mga alegasyon na konektado siya sa pagpaslang kay radio broadcaster Percy Lapid,
nag-file ng isang motion for reconsideration si suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Ito'y para baligtarin ang ruling na tumatanggi sa kanyang dating petisyon para ilipat ang kanyang kaso sa Office of the Ombudsman mula Justice Department. Ayon sa kanyang abogado na si Rocky Balisong, hindi nila pinagpapaliban ang paglilitis. No, of course it's not, because this is part of the process, no? Anybody who feels that the decision has to be reconsidered has the right to file the same within a period of 10 days. Para naman sa kapatid ni Percy Lapid, walang bago sa motion for reconsideration ni Bantag dahil parang inulit lang daw ang dati niyang petition. Hindi na raw maghahain ng comment ukol dito ang Philippine National Police at ang pamilya Mabasa. Inaasahang ilabas ngayong araw ang rekomendasyon ng Senado hinggil sa investigasyon sa mga kontrobersyang kinakaharap ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Kaugnay ito ng pagpirma ng kontrata ng ahensya sa isang questionableng third-party auditor at pagpapatuloy sa operasyon ng dalawang POGO companies na sangkot for kidnap for ransom cases. Bagamat hindi pa ibinunyag ni Senator Sherwin Gatchalian ang rekomendasyon ng Senado, naniniwala siyang hindi babagsak ang ekonomiya kahit tuluyang mawala ang mga POGO sa bansa. If POGO will be banned in our country, our economy will not collapse. POGO has contributed very little to the overall economy. It's less than 1% of our total GDP in terms of revenue. It's less than 1% in terms of gross value added, meaning contribution to our economy. In terms of employment, it's also less than 1%. Isinusulong naman ng Senador ang pagbuo ng hiwalay na regulatory body na magbabantay sa operasyon ng mga POGO. Para kay Gatchalian, malinaw na may conflict of interest sa PAGCOR dahil ito rin ang nagbibigay ng lisensya sa mga gaming operator. So moving forward, it's much more prudent to establish a separate gaming operator, or a separate gaming regulator regulating all operations of casinos in our country, including PAGCOR. PAGCOR should be subjected to an independent regulator because they also operate casinos. Ayon kay Gatchalian, posible namang maharap sa reklamo ang mga sangkot na opisyal ng ahensya lalo't inaasahang iakyat na ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Samantala, nilinaw ng PAGCOR ang ilang pahayag na lumabas sa Senate hearing kahapon. Sabi ng ahensya, walang iniulat na criminal activities o kidnapping ang POGO industry sa nagdaang 3 buwan. Tiniyak ng PAGCOR na hindi nila ipinagsasawalang bahala ang ganitong mga ulat at bibigyan daw nila ito ng kaukulang aksyon. Siniguro naman ang ahensya na rerepasuhin nila ang kontrata sa third-party auditor nito. Ilalabas daw nila ang kanilang review sa takdang panahon. Kinukonsidera ng Commission on Elections na isagawa sa mga shopping mall ang barangay at sangguniang kabataan polls sa Oktubre. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, magiging mas madali ito para sa mga botante kaysa magpunta sa mga eskwelahan. Mga eskwelahan para hindi nasisira ang mga gamit ng mga kabataan. And at the same time, mas maayos ang pagboto ng ating mga kabayan kahit medyo pumipila po sila. We are hoping that in the next 7 days, until January 31, which will be the end of our registration, sana po mapuna na namin at ma-accomplish namin yung projection na 1.5 million. Ang ideya ay nagmula sa Register Anywhere project kung saan nagtayo ng voter registration sites ang COMELEC sa mga lugar na madaling puntahan gaya ng government offices at malls. Malugod na tinanggap ng tourism officials ang halos 200 Chinese nationals sa bansa sa pagbubukas muli ng Beijing ng borders nito. Bahagi ito ng pilot program nila para simulan muli ang outbound group travel sa gitna ng COVID-19 pandemic. May kasabihan nga, saan mo man ilagay ang mga Pinoy, uusbong at uunlad ang mga ito. Gaya na lamang ng kwento ng ilan na nagtatrabaho ngayon sa Switzerland. Hindi man naging madali ang kanilang simula, naging sulit naman ang bunga. Kilalanin natin sila sa ulat ni Senior Correspondent Anjo Alimario.
Sa restaurant na ito sa loob ng Sheraton Hotel sa Zurich, Switzerland, mukha ni Michelle Gruta-Fanner ang unang bubungad sa iyo. Good morning! Welcome to Route 26! Mapalokal o dayuhan man, sanay na si Michelle na pakisamahan sila. Si Michelle, proud Pinay. Nakilala natin siya rito. Matagal na siyang naninirahan dito at nakabuo na rin ng pamilya. Pero hindi fairy tale ang kwento niya. Nagsimula siyang magtrabaho bilang tagalinis sa kusina. At dahil nga hindi lokal, nakaranas din siya ng diskriminasyon. Hindi ko po talaga yun ikinakahiya dahil alam mo naman po tayo mga Pilipino, ang importante sa atin kumita at makatulong sa ating pamilya. Ano man po ang trabaho natin, ang importante, pinaghihirapan po natin yan. Naging malapit na sa puso niya ang pagbibigay serbisyo sa mga tao hanggang sa tumaas ang pwesto at nakuha ang respeto ng kanyang mga katrabaho. For me, I just act like normal. Tao rin po ako, nagkakamali. Kung hindi ko naintindihan pa, sinasabi ko lang po, pakiulit. And then yun po talaga yung unang-unang investment na ginawa ko dito ay ang mag-aral ng kanilang lingwahe. Waiter naman ang naging unang trabaho ng isa pang kababayan na si Ellie Almirol sa Switzerland. Pero dahil pursigido at walang sawang mag-aral, auditor na siya ngayon sa isa sa mga malalaking hotel sa Zurich. Sakripisyo at lakas ng loob ang naging puhunan niya para magpatuloy. Pero aminadong minsan na rin niyang inisip na umuwi na lang ng Pinas. Mainisip mo rin na siguro pag mag-isa ka lang tapos magkasakit ka, yun ang mahirap. Walang mag-aalaga sa'yo. Tapos minsan homesick ka rin. Sina Michelle at Ellie ay ilan lamang sa 10,000 Pinoy na naninirahan o nagtatrabaho ngayon sa Switzerland. Mahigit 700,000 mga Pilipino naman sa buong Europa, ayon yan sa Foreign Affairs Department. Ano ba ang sekreto para umasenso sa ibang bansa? Ang sekreto lang po talaga, maging masipag lang po tayo, matatag ang ating paniniwala sa Diyos, at baunin po lagi natin ang pagmamahal ng ating pamilya sa Pilipinas dahil sila po lagi ang kinagkukunan ng lakas ng loob. Unang-una, pupush mo yung kung anong gusto mo. Kung hindi mo gawin, walang mangyayari. Kaya parang huwag kang matakot. Nandyan naman si Lord, gabayan ka naman. Saan man daw sila makarating, bitbit ni na Michelle at Ellie ang ugaling tatak Pinoy. Walang sinusukuan para sa pamilya at sa bayan. Proud Pinoy! Anjali Mario, CNN Philippines. Ang lagay naman ng panahon, may bagong low pressure area na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility na maaring magdala ng kalat-kalat na pag-ulan sa Caraga at Eastern Visayas. Pero ayon sa Pag-asa, maliit ang tsansang maging bagyo ito. Kanina umaga, nalusaw ang isa pang low pressure area sa bandang Davao City. Ang amihan naman na nagbabantang magpaulan sa Luzon at iba pang bahagi ng Visayas, inaasahang uulanin ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Norte dahil dito. Habang ang Metro Manila at mga natitirang parte ng Luzon at Visayas, bukod sa timog na bahagi ng Palawan, maaaring makaranas ng pag-ambon. Susunod, big man rotation, pinalakas ng Los Angeles Lakers sa pagkuha kay Rui Hachimura ng Wizards. At aktres na si Dolly De Leon muling nakatanggap ng parangal sa pagganap sa pelikulang Triangle of Sadness. Manatiling nakatutok sa Newsnight.
pandemic, sobrang naapektuhan yung tourism industry, naapektuhan yung livelihood ng mga tourism workers. Talagang umaray sila. Zero yung kanilang income. Nung nag-pandemic, tumigil ang lahat. Unti-unti na rin po ulit na nakaka-recover at tuwan-tuwa po ang ating mga bangkera na nakakabalik na po sila. Tuwang-tuwa sila sa pagbalik nila dito. Masaya kami dahil ramdam namin na buhay ang negosyo dito na maaari namin ipagmalaki. Dumaan man sa malubak na daan, may ginhawa pa rin nakalaan sa kinabukasan. It is the life of the Filipino people that will benefit out of it. Yung sarap ng buhay ng bawat Pilipino na kayang maabot, kayang mapuntahan ang isang lugar dahil kasi may daan. In a span of 2 weeks, the government has detected another subvariant of Omicron. How challenging will it be for the new Marcos Jr. economic team? Authorities destroyed over 14 billion pesos worth of illegal drugs. I'm Rico Hizon, and this is the final word. Bawal muna ang pakikipag-usap sa loob ng mga tren ng MRT. Some residents are back on the streets of Sampaloc, Manila after the 48-hour lockdown. Pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 dito sa bansa. Naglagay na ng mga improvised barriers para sa mga nagbibisikleta. Typhoon Ulysses, a super typhoon. Christina Tulak, CNN Philippines. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Isa ng Los Angeles Lakers si Japanese forward Rui Hachimura. Nakuha ng Lakers ang 6'9" cager sa isang trade sa Washington Wizards kapalit ni reserve guard Kendrick Nunn at 3 second-round pick. Nag-average ng 13 points sa 49% shooting si Hachimura sa 30 games nito sa Wizards ngayong season. Samantala, 6.7 points per game naman ang average ni Nunn sa 37 games niya sa Lakers sa kasalukuyang season. Dadagdag si Hachimura sa front court rotation ng Lakers na hanggang sa ngayon hinihintay pa rin ang pagbabalik ni All-Star big man Anthony Davis. Palapit na ng palapit si Lakers superstar LeBron James sa all-time NBA regular season scoring record ni Lakers legend Kareem Abdul-Jabbar pagkatapos ng 37-point performance niya kahapon laban sa Portland Trail Blazers. 224 points na lamang ang kailangan ng 4-time league MVP para ungusan ng 38,387 points ni Jabbar na higit 30 taon ng number 1 sa NBA. Base sa 27.2 points per game average ni James, posible niyang mabasag ang all-time scoring record sa February 8 sa laban ng Lakers at Oklahoma City Thunder. Susubukan ni James na paliitin pa ang pagitan nila ni Jabbar bukas sa tapatan ng Lakers at crosstown rivals nitong Los Angeles Clippers. Mas igting pa ang paghanda ng Philippine Women's National Football Team para sa unang salang nito sa FIFA Women's World Cup sa darating na Hulyo. Sasabak ang Pilipinas sa Pinatar Cup mula February 15 hanggang 21 sa Murcia, Spain. Susundan ito ng 2024 Olympic qualifiers sa Abril kung saan makakalaban nila ang higher-ranked teams. Target din ang koponan na sumali sa isa pang tournament sa Hunyo. Ayon sa Secretary General ng Philippine Football Federation na si Edwin Gastanes, ang mga torneo ay magsisilbing preparasyon din ng World number 53 squad para sa Southeast Asian Games. That's a good preparation for the team because as you know, in May we will have our SEAG, 32nd Southeast Asian Games, and we are now busy, all the other sports are busy preparing for that because it will be a big event in Cambodia. There's a window in June where PFF and team management would like the team to be involved in a bucket competition, hopefully in the country, before proceeding to New Zealand
in preparation for the final competition of the World Cup. Makakalaban ng Pilipinas ang Switzerland, Norway at New Zealand sa group stage ng World Cup na gaganapin sa Australia at New Zealand mula July 20 hanggang August 20. Sasabak sa ilang World Cup event si top Philippine fencer Nathaniel Perez upang makakuha ng points para makapasok sa 2024 Olympics sa Paris, France. Una sa mga ito ang Fencing Grand Prix sa Turin, Italy na magsisimula sa February 8. Parte rin ito ng preparations ni Perez para sa Southeast Asian Games sa Mayo. 2 beses nang nabigo si Perez sa SEA Games Gold nang mag-uwi siya ng silver noong 2017 at 2021. I think makakatulong po yung pag-compete po ng mga iba-ibang World Cups in terms of my confidence po kasi for me po kasi yung mga nakalaban ko po sa World Cup mga high level na fencer. So I think if lagi akong makakalaban ng ganong klase ng intensity ng isang fencer, siguro mabuboost din yung moral ko po. And then, syempre, makakatulong din siya akin sa pag-improve ng mga iba-ibang skills sa fencing. Isa pang Pinoy boxer ang sasabak sa world title fight ayon kay MP Promotions President Sean Gibbons. Nagkasundo na sina IBF World Super Flyweight Champion Fernando Martinez ng Argentina at mandatory challenger Jade Bornea na magharap sa isang championship fight. Inagaw ni Martinez ang titulo sa isa pang Pinoy na si Jerwin Angcahas noong isang taon. Ani Gibbons ay exact date na lamang ang aayusin sa laban. Everything looks good. After some serious negotiations, everything came together, and it looks like the fight will take place in April, somewhere in the United States. And it's a tremendous match. It's a La Revancha. It's Philippines versus Argentina. Jade Bornea looking to do something that Jerwin Angcahas wasn't able to do, and that's beat Fernando Martinez. And for Jade, it'll be to become the new IBF champion of the world. Target ni Bornea na maging ikalawang World Boxing Champion ng Pilipinas kasunod ni WBO World Minimum Weight Champion Melvin Jerusalem. Patuloy ang pamamayagpag ng Triangle of Sadness star na si Dali De Leon sa international film scene matapos siyang manalo sa Swedish Film Awards. Yan at ilan pang showbiz updates hatid sa atin ni Sam Saduan. Sam. Pia, tunay na Dali De Leon is on a roll matapos nitong maiuwi ang Best Supporting Actress trophy for her role sa critically acclaimed Triangle of Sadness sa isang Swedish Film Awards. Ayon sa website nito, ito ay ang Sweden's leading film awards. Nanalo rin ang naturang pelikula ng Best Film, Best Director, Best Actor in a Supporting Role para kay Zlatko Buric, Best Costume Design at Best Mask Design. Matatanda ang nasungkit din ng Filipino thespian ang Best Supporting Performance sa 2022 Los Angeles Film Critics Association Awards noong December. She also made history as the first Filipino na manominate sa prestigious Golden Globes Awards and recently sa British Academy Film Awards. Forever Your Miss Philippines. Ito ang mga salitang iniwan ni Miss Universe Philippines 2022 na si Celeste Cortesi sa kanyang Instagram account matapos ang kanyang Miss Universe stint. Anya, ang maging Philippine representative daw sa naturang pageant ay isang greatest honor para sa kanya. Dagdag pa niya na she's immensely grateful to have the chance to represent all Filipinos and all the sweet fans of pageantry around the world. Kasama rin dito ang pasasalamat niya sa kanyang team, fans, family, lalo na sa kanyang ama na itinuring niya na guardian angel sa pageant. Reunited ang American R&B artist na si Neo at Miss Universe 2018 Catriona Gray, not in a pageant but this time sa isang concert stage. Muling
Hinarana ng singer ang beauty queen at maraming fans ang naaliw sa reunion nila. Lalo na nang muli nilang gawin ang iconic lava walk ni Catriona sa Miss Universe pageant noong 2018. Pinaalala rin ni Catriona ang encounter nila nang haranahin ni Neo ang beauty queen sa final look stage ng nasabing pageant. Bago pa ang concert, excited na shinare ng beauty queen sa kanyang Instagram account ang pagdalo sa naturang show. Anya, while tagging the singer, nahanap mo na ba si Miss Independent? Nandito na siya. Nasa bansa ang Grammy Award-winning singer na si Neo para sa kanyang live in concert tour na ginanap sa Araneta Coliseum kagabi. Tampok dito ang kanyang performance ng hit songs gaya ng So Sick, Mad, Add Closer. Iwagayway ang bandera ng Pilipinas, this time sa larangan ng K-pop. Ang sensational Korean girl group na TWICE ay nag-release ng bagong kanta, ang title Moonlight Sunrise. At isa sa mga co-writer nito ay isang Filipino-American na si Nina Ann Nelson. Siya ay miyembro rin ng isang girl group sa Amerika na Citizen Queen. Sa isang tweet, sinabi ni Nina na sana raw ay nagustuhan ng Once o yung mga fans ng TWICE ang kanyang likhang awit. Pinasikat ng TWICE ang mga kantang What is Love, Fancy at Feel Special. Bebida ang singer-actor na si J.K. Labajo sa pelikulang Ako si Ninoy. Gagampanan niya ang role ng dating senator na si Ninoy Aquino. Base sa trailer nito, makikita ang politician's life ni Ninoy at ang kanyang career bilang young war correspondent. Here's a sneak peek. Be going home because the Filipino people is worth dying for. So help me God. From one movie to another, dahil ang Pitch Perfect star na si Anna Kendrick ay bebida naman sa psychological film na Alice Darling. Tungkol ito sa isang babaeng nasa isang coerced, controlled at toxic relationship. Gawa ng mapang-abusong boyfriend na si Simon, played by British actor Charlie Carrick. Ngunit dahil sa deeply rooted friendship sa dalawang kaibigang babae, she gains much needed perspective. Here's a look. My beautiful girl. Is this what you think love is? I don't know how any of this is your business. Simon loves me. I'm happy. Why did you lie to him? I can't do another thing wrong. My beautiful girl. I'm the only person who knows you. Alice. Alice. Darling. Nobody loves you like I love you. My beautiful girl. Ipapalabas ang Alice Darling exclusively sa Ayala Cinema Malls bukas. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Sam Sadwani. Nag-umpisa na kahapon ang Bambanti Festival sa lalawigan ng Isabela mula sa Ilocanong salita na Bambanti na ang ibig sabihin ay scarecrow o panakot ng ibon sa bukid. Taon-taon itong ginagawa bilang pasasalamat sa masaganang ani. Kasama sa mga highlight ng kapistahan ay ang mga booth at giant Bambanti mula sa iba't ibang bayan at syudad sa Isabela na naglalayong mas maipakilala ang kani-kanilang mga produkto. Pero isa sa mga pinaka-nakabibilib na entry ay ang sa bayan ng Dinapigue. Sa una ay tila karaniwang higanteng estatwa lamang ito ng isang babae, pero kapag tinignang mabuti ay makikitang gawa pala ito sa pinagdikit-dikit na dried sapsap na ipinagmamalaking produkto ng Dinapigue. Ang buhok naman ito ay gawa sa lambat na mayroon ding mga nakasabit na dried sapsap. Ngayong na lamang ito na isagawa matapos ang 2 taon at tatagal ng 1 buong linggo.
Pumunta naman tayo sa isa pang pagdiriwang kasal na may kakaibang bouquet para sa bride. Hindi ito gawa sa bulaklak, kundi isang bagay na siguro'y mas ginugustong matanggap ng maraming Pinoy ngayon. Ano pa? Sibuyas. Agad namang nag-viral ang mga litrato ng bagong kasal na sina Laika at Erwin na gumamit ng kapaki-pakinabang na bagay tulad nitong gulay para sa kanilang selebrasyon. Ayon sa Agriculture Department, 400 pesos na kada kilogram ang sibuyas ngayon. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Martes, January 24, 2023. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight. This program is brought to you by Kasado na ang umento sa sahod ng mga minimum. Ini si Ronda Bert Cabalfin, nagaagda sa inyo nga magpamati sa Ronda Serbisyo.